Dominant Protector. Credit to the author. 771 hanggang 800. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kabayaran at paumanhin. Magkano ang pera na dapat kong ibigay sa kanya? Tanong ni Harry. Kahit ganito lang, sa tingin ko, itinaas ni Sherwin ang kanyang palad at nag-alinlangan. Ngayong ang asong babae ay may koneksyon kay Jacob at Terence, malamang na hindi siya makontento sa 8 o 10,000. 5,000. Medyo sobra na, pero kaya kong tanggapin, tumango si Harry. Sige, kakausapin ko ang pamilya ko at sasabihin ko sa kanila na ibigay sa akin ang halagang ito. Pupuntahan ko si Joralyn bukas ng umaga at gagawin ito sa lalong madaling panahon para maiwasan ang gulo. You better sign a contract with her. Binabayaran namin siya ng 50,000 pagkatapos niyang pirmahan ito. Hindi na niya mababalikan ang nangyari at hindi niya ito mababanggit sa iba. Mungkahi ni Sherwin. Natural na kailangan nating gawin iyon. Kung hindi, ano ang magagawa natin kung bawiin niya ang sinabi niya pagkatapos makuha ang pera? Tumango si Harry, masyadong maliit ang sugat ko. Dapat ko bang gawin itong mas malala sa susunod? Walang nagmamadali. Ikinaway ni Sherwin ang kanyang mga kamay, Master Ming, sa palagay ko sapat na ang kaoy na hinala na sipon kakahapon at nasugatan ang iyong sarili ngayon. Napakasakit ng ganoong kaliit na sugat, gaano kalaki ang paghihirap mo kung mayroon kang mas malaking sugat? Nag-iisip si Kang Turner Ming at natakot siya rito, ang pinakamahalagang bagay ay ayusin muna ito kay Joralyn. Ngayon ang pangalawang pagkakataon na opisyal na nakipag-ugnayan ang Irving Real Estate sa mga residente ng Shantytown ng Harapan. Ito ay pinangunahan ni Cody, Gerald, at Fabian. Ang lokasyon ay nasa isang demolishment office na pansamantalang itinayo para dito sa harap ng Shantytown. Naghintay ang lahat ng residente sa harap ng opisina ng madaling araw. Inaasahan ng lahat ang araw na ito dahil naisip nilang tapat na dumating ang Irving Real Estate. Ang puwersahang pagbagsak ng mga bahay noong nakaraang beses ay nagdulot ng maraming aksidente at bagaman ito ay naayos ng pribado, nawalan sila ng malaking halaga mula dito. Alam ng mga pamilyar kay Martin na malaki ang ibinayad ni Master Bing, kaya naisip nila na matututo sila sa kanilang mga pagkakamali at talakayin ng husto ang kabayaran sa mga residente. Malamig na tumawa si Cody sa kanyang puso nang makita ang umaasang mukha ng mga residente. Nakakatawa ang kanilang katangahan. Dahil lang sa pagwawasak sa lugar noong nakaraan ay lumikha ng ilang mga aksidente, naisip nila na siya ay magiging patas sa pagkakataong ito. Napakawalang muwang. Walang malaking halaga ng pera na maaaring gastusin ng Irving Real Estate at hindi nila kayang bayaran ang malaking halaga ng pera upang mabayaran ang mga residente. Ang Irving Real Estate ay abala sa pagbuo at pagpapakilala sa kanilang unang complex out. Dapat silang gumawa ng mga mapagpasyang pagpipilian sa komplikadong sitwasyong ito. Hindi na kayang maghintay pa ni Irving. Matagal na siyang nasa lungsod ng Starfield nang walang anumang resulta. Paano siya makakapag-ulat pabalik sa bahay Hale? Bagamat ang mga miyembro ni House Hale, kasama ang kanyang ama, ay walang sinabi, naisip ni Irving na dapat silang madismaya sa kanya. Kung hindi niya kakayanin ang mga masuwing taong tulad nito, paano niya magagawang maghari sa bahay Hale? Simple lang ang plano ni Cody sa pagkakataong ito. Niloko niya ang lahat ng nasa barong-barong sa opisina dito sa kapilit na giniba muli ang kanilang mga bahay. Sa pagkakataong ito, ang target ay ang tanging apartment sa Shantytown, isang 3 palapag. Ang pagbuwag sa mga bahay na may isang palapag ay labis na pagsisikap at ang pagtanggal sa mga ito ay hindi sapat para matakot sila. Mapipilitin lang silang tanggapin ang kasunduan sa kompensasyon ng Irving Real Estate kung ang isang grupo sa kanila ay nawala ng bahay. Ilang bulldozer lang ang kailangan para ibaba ang 3 palapag na gusali. Kapag natapos na sila, huli na para mapansin ng mga residenteng ito na may nangyaring mali. Ang mga magulang ni Joralyn ay sumunod sa lahat sa opisina ng madaling araw at iniwan si Joralyn sa bahay na mag-isa. Nasugatan pa rin ang kanyang binti at natatakot sila na ang mga pagtatalo sa panahon ng negosasyon ngayon ay makapukaw sa kanya. Kakaalis lang ng mga magulang niya pero may kumatok sa kanya.
Naisip ni Darlene na may naiwan ang kanyang mga magulang at walang dalawang isip na binuksan ang pinto. Gayunpaman, agad siyang natigilan matapos buksan ang pinto. Ano? Hindi ba ako welcome? Ngumiti si Harry kay Darlene. Damn, mas maganda siya kaysa dati. Kung hindi siya ganoon ka-single-minded sa kanya, hindi siya tututol na makipaglaro sa kanya ng mas matagal. Ikaw. Harry, anong ginagawa mo sa lugar ko? Pinandilatan ni Darlene si Harry na hindi pala kaibigan. Kung ito ay isang buwan na ang nakalipas, si Darlene ay malulunod sa kaligayahan kung si Harry ay dumating sa kanyang pintuan. Ngunit ngayon, nasa ibang relasyon si Darlene, at nagising siya mula sa pagkahumaling kay Harry. Nakita niya mismo sa kanya at pinutol ang lahat ng iniisip niya para sa kanya. Nang tumingin siya ngayon sa kanya, para siyang nakatingin sa isang estranghero. Kung tutuusin, hindi niya kayang bitawan ang kanyang pagkamuhi ng ganoon kadali. Sinira ng lalaking ito ang buong buhay niya. Bagamat maganda ang pakikitungo sa kanya ni Jacob at hindi siya binigyan ng malamig na balikat, palaging nararamdaman ni Darlene na may utang siya sa hindi niya pagbigay sa kanya sa unang pagkakataon. Sa tuwing naiisip niya iyon, nahihiya siya. Ang taong sanhi ng lahat ay si Harry. Bakit siya magiging friendly sa kanya? Dumating si Harry nang mag-isa nang wala sina Sherwin at Samson. Kailangan niyang kumilos sa pagkakataong ito para ipakita ang sapat na sinseridad upang maisara ang bibig ni Darlene. Kung isasama niya sina Samson at Sherwin, ipapakita niya ang kanyang sarili bilang isang master at dahil dito, hindi niya sila dinala. Darlene, pumunta ako dito ngayon kasi gusto kitang makausap. Pwede bang papasukin mo muna ako? Ngumiti si Harry at sinubukang gawing sinsero ang kanyang sarili hanggat maaari. Walang dapat pag-usapan sa pagitan natin, umiling si Darlene at isinara ang pinto. Tumalon si Harry. Hindi niya maaaring hayaang isara ni Darlene ang pinto, o ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Mabilis niyang hinawakan ang pinto at sinabing, Darlene, huwag mong isara ang pinto, naparito ako para bumawi at humingi ng tawad sa iyo. Magbayad ka at humingi ng tawad sa akin. Kumunat ang noo ni Darlene pero hindi agad isinara ang pinto. Darlene, bata pa ako at walang kabuluhan noon at alam kong sinaktan kita. Bumisita ako sa iyo ngayon para humingi ng tawad sa iyo. Nagsalita si Harry ng tapat. Nako, ayoko nang maalala ang nangyari dati. Umalis ka na. Nagsasabi ng totoo si Darlene habang tuluyan niyang tinalikuran ang nakaraan. Bagamat kinamumuhian pa rin niya si Harry, kasalanan niya ang pagiging walang muwang at hanggal na paniwalaan ang isang tulad niya. 772. $500,000 compensation. Gayunpaman, hindi ito nakapagpapatibay kay Harry. Nung nangyari yun, nag-transfer na siya sa ibang school, pero nabalitaan niya yung nangyari kay Darlene. Na-diagnose si Darlene na may sakit sa pag-iisip dahil sa kanya. Paanong hindi siya galit sa kanya? Darlene, naparito talaga ako para humingi ng tawad sa iyo ngayon. Gusto kong gantihan ka sa abot ng aking makakaya na nasa aking kakayahan. Sinabi ni Harry, nadaanan ko lang ang shantytown sa palagay ko ay nagdaraos sila ng ilang uri ng pagpupulong sa labas. Hindi ba malapit nang lumipat ang iyong pamilya? Sa palagay ko kailangan mo ng pera para makabili ng bagong bahay. Maaari mo ba akong pasukin bago ko ito pag-usapan? Anong ibig mong sabihin? Binibigyan mo ako ng pera. Naisip ni Darlene na ito ay hindi kapanipaniwala. Alam niya na si Harry ay isang walang utang na loob na tao at hindi siya naniniwala na mabait si Harry para bigyan siya ng pera. Oo, sinaktan kita noon at kasalanan ko. Nasugatan ng paa mo at kailangan mo ng pera para magpatingin sa mga doktor. Gusto kitang bigyan ng halaga para tabyusan ang nakaraan ko. Tumango si Harry. Talaga. Nahirapan pa ring paniwalaan si Darlene. Ang mga kilos at salita ni Harry ay masyadong kakaiba at siya ay ganap na naiiba kumpara sa dati. Siyempre totoo. Tumango si Harry, Darlene, huwag mo nang questionin ang sinseridad ko. Well, hindi nararapat na tumayo tayo dito at mag-usap. Ayaw mong marinig ng iba ang nangyari sa pagitan natin, di ba?
May sarili ka ng buhay ngayon at dapat nating itago ang pangit na nakaraan, hindi ba? Sabihin mo dito kung may sasabihin ka, pumunta lahat ng kapitbahay sa meeting. Walang ibang tao dito maliban sa akin, ayaw pa ring papasukin ni Joralyn si Harry. Kung ganon. Ayos lang. Nag-isip si Harry. Dahil umalis na ang iba, ganoon din ang pag-uusapan niya dito, Joralyn, matanda na tayo at wala nang saysay na pagtalunan kung sino ang mali sa nakaraan. Babayaran kita ng $500,000, ano sa tingin mo? $500,000. Tumalon si Joralyn. Sapat na nakakagulat na iminungkahi ni Harry na bayaran siya. Ngayon ay nagsimula na siyang tanungin ang kanyang intensyon pagkatapos mag-alok ng ganoon kalaking halaga ng pera. Oo. Pero kailangan mong pumirma ng kasunduan sa akin pagkatapos mong kunin ang pera. Sana ay ilihim mo ito sa iba, kasama na ang mga tao sa paligid mo. Sabi ni Harry, kung tutusin, pinsan ko ang boyfriend mo at masamang impluensya sa pamilya ko kung ibubuga mo ito sa iba. Yun lang. Tanong ni Joralyn. May katuturan ang palusot ni Harry ngunit sino ang hindi nakakaalam nito sa house kang? Last time sa party, hindi ba siya mismo ang nag-expose dito? Oo. Maaari mo munang tingnan ang kasunduan kung hindi ka naniniwala sa akin. Kung masusunod mo ang mga kondisyong ito, sa iyo na ang $500,000. Nagsalita si Harry habang naglalabas ng kopya, ipinasa ito kay Joralyn. Kinuha ni Joralyn ang kasunduan at pinagmasdan ito. Ito ay tulad ng sinabi ni Harry. Ayaw niyang balikan niya ang nangyari noon at ayaw niyang banggitin niya ito sa iba. Kung susundin niya ang dalawang panuntunang ito, maaari siyang makatanggap ng $500,000 bilang isang beses na kabayaran. Kung tutusin ay ayaw nang balikan ni Joralyn ang nangyari noon. Ito ay dahil siya ay masyadong tanga noon, at kahit na gusto niyang gawin ang tungkol dito, ano ang maaari niyang gawin kay Harry? Pareho silang payag noon, at wala siyang magagawa tungkol dito. Gayunpaman, hindi gusto ni Joralyn ang pera ni Harry. Kahit mahirap siya, may moral honesty siya. Si Terence ay nobyo ni Josephine, ngunit tumanggi siyang kunin ang pera ni Terence. Not to mention na ex-boyfriend lang niya si Harry na nanakit sa kanya noon. Alam din ni Joralyn na kailangan ng kanyang pamilya ng pera sa ngayon at sa ngayon, hindi niya alam kung papayag ba siya o hindi. Sa huli, nagpasya siyang tawagan muna si Jacob. Bago pumasok sa paaralan si Jacob sa umaga, tinawagan niya si Terence. Nag-aalala si Jacob tungkol kay Joralyn dahil ang mga tao mula sa Irving Real Estate ay muling pupunta sa Shantytown. Gayunpaman, alam niyang hindi siya makakatulong kung pupunta siya kaya gusto niyang sumama sa kanya si Terence. Si Terence ang nagmaneho ng Audi S5 ni Cheryl ngayon. Dahil pinayagan siya ni Miss na magmaneho, walang dahilan si Terence para tanggihan ang alok. Dumating si Terence sa harap ng gate ng paaralan at bumusina ng ilang beses. Hindi alam ni Jacob na si Terence iyon dahil hindi niya nakita si Terence na nagmamaneho ng sasakyang ito. Boss, ang bar mo. Nagulat si Jacob sa Audi S5 ni Terence. Kay Cheryl ito. Ngumiti si Terence, pumasok ka. Pinasabog ni Cody ang kotse ko. Pupunta ako roon para humingi ng pera. Ang paalitang kasunduan ni Terence kay Cody kahapon ay hindi na nanatili sa bisa. Nawasak ang kanyang sasakyan at sinira nila ang kanilang relasyon. Hindi naniniwala si Cody na hindi alam ni Terence kung paano sumabog ang kanyang sasakyan, at pagkatapos ng sunod-sunod na pangyayari, naging tense na naman ang kanilang relasyon. Hindi lang 5 milyon ang binigay ni Cody kay Terence nang walang bayad, gusto pa ni Terence na bayaran siya para sa kotse. Pinasabog ito ni Cody. Nagulat si Jacob. Mahabang kwento, sabi ni Terence, mag-usap tayo papunta doon. Pasensya na sa abala sa iyo. Napahiya si Jacob. Siya ay tagasunod ni Terence ngunit hindi man lang niya tinulungan si Terence. Sa halip palagi niyang hinihiling kay Terence na tulungan siya, kahit nasa negosyo ng pamilya ni Joralyn. Walang dapat ipag-alala. Hinahanap ko rin si Cody, hindi inisip ni Terence na ito ay hindi nararapat dahil tapat niyang tinatrato ang lahat ng kanyang mga kaibigan nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Ikinwento ni Terence ang nangyari kahapon.
Dinala niya ang pamilya ni Josephine sa Coldy upang humingi ng kabayaran at sinabi rin kay Jacob kung bakit sumabog ang kanyang sasakyan. Damn! Narinig ni Jacob na si Terence ang nagpaguho muli ng skyscraper ng Irving sa pagkakataong ito at lalo siyang hinangaan. 2 beses itong itinayo ng taong iyon at 2 beses itong pinasabog ni Terence. Si Jacob ay lubos na kumbinsido. Si Terence lang ang nakakapagpabagsak ng skyscraper at gusto pa ring humingi ng kabayaran. Nagring ang phone ni Jacob nang nandoon din sila. Nilabas niya ang phone niya at galing kay Joralyn. Sumikip ang puso ni Jacob. May nangyari ba? Mabilis niyang kinuha at tinanong, Joralyn. May nangyari ba? Papunta na kami ni boss dito, hintayin mo ako, malapit na tayo. 773. Sumang-ayon muna. Si Jacob Harry ay nasa aking lugar. Dapat itong talakayin ni Joralyn kay Jacob dahil ito ay tanda ng paggalang. Harry. Anong ginagawa niya dito? Pinutol ni Jacob ang lahat ng koneksyon kay Harry. Pagkatapos ng piging ni Miracle Dr. Kang, hindi na nakipag-ugnayan ang dalawang pamilya at naputol din ang kanilang relasyon bilang magkamag-anak. Sinabi niya na may ginawa siyang mali sa akin noon at gusto niyang magbayad ng $500,000 sa akin. Sinabi ni Joralyn ang tunay na intensyon ni Harry. Ha? Anong sabi mo? Pumunta siya dito para bigyan ka ng pera. Natigilan si Jacob. Nagbago si Harry. Hindi pwede. Nagkamali ba siya ng gamot para magpadala ng pera kay Joralyn? Nagdala rin siya ng isang kasunduan na sinasabing ibibigay niya sa akin ang pera kung pipirmahan ko ito. Sabi ni Joralyn, sabi sa kasunduan, hindi ko na pwedeng banggitin sa iba ang nangyari sa pagitan namin at hindi ko na rin mababalikan. Napahiya si Joralyn dahil sa hiya. Sumimangot si Jacob at walang malay na gustong sabihin sa kanya na tumanggi. Bagaman sila ay mahirap, hindi sila maaaring mawala ang kanilang moral. Hindi ba sila magmumukhang mahina kung kukunin nila ang pera ni Harry? Gayunpaman, alam niyang hindi siya maaaring maging makasarili sa ngayon. Kailangan ng pamilya ni Joralyn ng pera ngayon, at alam ito ni Jacob. Iba siya kay Terence. Hindi niya gaanong natulungan ang pamilya ni Joralyn at napakagandang offer nito sa pamilya niya dahil nangangailangan sila ng pera. Tatanungin ko si boss at tingnan kung ano ang iniisip niya, nagpa siya si Jacob na tanungin si Terence. Kung sinabihan sila ni Terence na huwag tanggapin ito, hindi nila ito tatanggapin kahit na mas mahirap para sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ni Jacob kay Terence ang sinabi ni Joralyn, sumagot siya nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito, kunin mo, bakit hindi kunin ng libre? Sayang naman kung hindi mo kukunin ang pera ng iyong kalaban. Pero sabihin mo sa kanya, huwag mo pa itong pirmahan, maghintay hanggang sa pumunta tayo at tingnan kung may mali sa kasunduan. Okay, sasabihin ko sa kanya ngayon. Naisip ni Jacob na tama si Terence. Bakit hindi nila kunin ang pera ng kanilang kalaban? Hinahabol ni Terence si Coldy para sa pera, ngunit hindi niya ito sinaktan. Mukhang masyado siyang nag-iisip. Ito ay hanggal na hindi kumuha ng pera para sa kanyang mukha. Mabilis na sinabi ni Jacob kay Joralyn ang sinabi ni Terence. Huwag tanggihan si Harry, ngunit hintayin muna silang dumating. Oh, okay. Narinig ni Joralyn na sinabihan siya ni Terence na tanggapin ang pera at na-appreciate niya si Terence. Ang pera na ito ay mahalaga sa kanyang pamilya. Ito ay masyadong makabuluhan. Kahit na binayaran sila ng Irving Real Estate ayon sa pamantayan, ito ay parang isang tasa ng tubig sa ibabaw ng nasusunog na kahoy. Hindi mura ang mga ari-arian ng Starfield City, paano sila nagkaroon ng napakaraming ari-arian sa malalayong lugar? Hindi sapat ang compensation fee para makabili siya ng bagong bahay pero isa lang ang upa. Ito ay sa halip ay hindi maginhawa para sa kanila. Sinabi ni Jacob na darating siya kaagad. Pumasok ka at hintayin sila. Pipirmahan ko ito pagkatapos nilang kumpirmahin, nakatanggap ng tugon at kumalma si Joralyn. Pinapasok niya si Harry sa silid dahil hindi nararapat na manatiling nakatayo sa koridor. Okay. Naisip ni Harry na magtatagumpay siya pagkatapos marinig ang mga salita ni Joralyn, huwag magmadali. Kumpirmahin ito at sundin ang mga kondisyon.
Okay. Tumango si Joralyn at bumalik. Nagsimula siyang magbasa ng libro at hindi pinansin si Harry na umupo sa sopa. Gayunpaman, walang pakialam si Harry. Hindi mahalaga kung kausapin siya ni Joralyn o hindi. Hanggat kinuha niya ang pera at tumahimik, maaari niyang ituloy si Francine ng maayos. Sa pag-aakalang nagtagumpay na ang kalahati ng kanyang plano, labis siyang natuwa, ito ay napakaraming taon na. Bakit ang iyong bahay ay sira-sira pa rin? Oh! Kumunat ang noo ni Joralyn. Sisubog na sana siya, ngunit naisip niya na hindi karapat-dapat na magalit siya sa isang tulad nito. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Dumating si Harry sa kanyang lugar ilang taon na ang nakararaan at sinabi niyang bibili siya ng bahay. Sa oras na iyon, labis na naantig si Joralyn at ibinigay ang kanyang tunay na pagmamahal at katawan sa kanya ng ganito. Matapos si Harry ay tapos na sa kanya, naisip niya na siya ay clingy at agad siyang itinapon sa kanya. Dumaan si Terence sa shantytown at nakita niya ang mga tolda at mga metal na silid na pansamantalang nakaayos. May nakasulat na temporary office for demolishment, pati na rin ang logo ng Irving Real Estate. Hindi tumigil si Terence. Maaari siyang pumunta at makita si Goldie anumang oras at ang priority nila ay pumunta sa lugar ni Joralyn at tanggalin si Harry. Sa totoo lang, hindi siya naniniwala na mabait si Harry para bayaran si Joralyn. Sa kanyang mayabang na personalidad, bakit niya ibababa ang kanyang ulo ng walang dahilan? Naalala ni Terence si Goldie, na nagbigay sa pamilya ni Josephine ng halaga ng pera ng walang dahilan. Siya na walang pananagutan ay magiliw na halatang itinatago ang kanyang masamang hangarin. Kaya naman hindi agad pinapirma ni Terence si Joralyn sa kasunduan. Boss, bakit biglang magbibigay ng pera si Harry kay Joralyn? May ganoon na ba siyang ideya sa kanya? Naramdaman ni Jacob na may mali. Sa tingin ko ay hindi. Sasampalin niya ang sarili niyang mukha kung babalik siya kay Joralyn. Sa palagay ko ay may binabalak siya, ngunit hindi pa namin alam kung ano iyon, sagot ni Terence. Tara at tingnan muna natin. Okay. Tumango si Jacob. Nakahinga siya ng maluwag na narito si Terence para gumawa ng mga desisyon para sa kanya. Nang malapit na sila, may ilang bulldozer at trenching machine na hamarang sa buong daanan. Sumimangot si Terence at bumusina ng ilang beses. Ang mga driver ng mga makinang iyon ay nag-uusap sa kalye. Nainis sila sa tunog ng busina noong una ngunit biglang napangiti nang makita ang pulang Audi S5 ni Terence. Ang mga taong nagmaneho ng kotse na ito ay dapat na mayaman at makapangyarihan. Ang mga manggagawang tulad nila ay hindi kayang saktan sila sa anumang paraan. Sir, hindi ka makakadaan dito ngayon. Naghihintay kami ng tamang oras para givein ang gusaling ito. Nagpaliwanag kay Terence ang driver ng bulldozer na mukhang pinuno ng grupo. 774. Ang pinuno ay hindi mag-abala na ipaliwanag ito sa iba, ngunit si Terence ay parang isang young master ng isang pamilya na nagmamaneho ng isang sports car. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng background siya? Marahil ay pamilyar siya kay Master Bing. Paano niya nagagawang saktan si Terence? Ibinaba ang gusali. Nagulat si Terence at sinundan ang direksyon kung saan sila itinuro. Hindi ba doon nakatira si Joralyn? Narinig ni Jacob ang mga salita ng mga lalaking ito, at nabigla siya. Givein ba ng mga taong ito ang bahay ni Joralyn? Pero nasa loob pa rin siya. Boss. Ibinuko lang ni Jacob ang kanyang bibig para magsalita ngunit tahimik siyang pinigilan ni Terence. Tinapik niya ang mga balikat ni Jacob at pinakalma siya. Oh, kailan mo balak gawin? Sinulyapan ni Terence ang gusali ni Joralyn at walang pakialam na nagtanong. Sino ka? Bakit ang dami mong tanong? Agad na sinulyapan ng driver ng bulldozer si Terence na may alarma. Nako, gusto kong hintayin kayong matapos bago ako pumunta roon. Pupunta ako sa lumang flat house doon para kumuha ng mga gamit. Di ba sabi mo ay nagugunaw na ang lugar na ito? Wala akong pakialam kabayaran, maaari mong alisin ang alinmang bahay na gusto mo pagkatapos kong kunin ang mga gamit ko, nagpanggap si Terence na isang maluhong master at kumilos. Oh, magsisimula tayo ng 8:00 ng husto, malamang mga 10:00 na tayo matatapos.
Ngunit giibo lang natin ang gusaling ito ngayon, hindi natin ginagalaw ang mga bahay na may isang palapag ngayon. Maaari kang pumunta at kunin ang iyong mga gamit bukas, narinig ng lalaki ang mga salita ni Terence at ibinaba ang kanyang bantay. Ayos lang, babalik ako bukas, tumalikod si Terence at nagmaneho. Umikot siya sa paligid ng shantytown at pumarada sa medyo tagong lugar. Boss, binababa na nila ang gusaling iyon. Nasa loob pa si Joraline. Natarante si Jacob. Alas 7:35 pa lang ngayon, 25 minutes na lang tayo. Sobra na yan. Nakangiting bumaba si Terence sa kotse, puntahan natin si Harry. Pero bakit hindi mo sinabi sa kanila na may tao pa sa building? Hindi maintindihan ni Harry kung bakit. Hindi tayo makakakita ng palabas kung sasabihin natin sa kanya. Makikita mo na agad. Nagsalita si Terence habang mabilis na naglakad patungo sa pulang itim na bahay ni Joraline. Bagamat nalilito si Jacob, wala na siyang ibang sinabi dahil mukhang may tiwala si Terence at nagtiwala siya kay Terence. Mabilis niyang sinundan ang mga hakbang ni Terence. Mamaya na ako mag-uusap. Manahimik ka, kumatok si Terence sa pinto. Okay boss, tumango si Jacob. Nagtiwala siya kay Terence kahit ano pa ang sabihin niya. Kumatok si Terence at mabilis na binuksan ni Joraline ang pinto. Nang makita sina Jacob at Terence na nakatayo sa labas ng pinto, labis siyang natuwa, nandito na kayo. Tumayo rin si Harry mula sa sopa sa pagmamadali. Nang makita niya ang dalawa, sumilay ang puot sa kanyang mga mata ngunit agad niya itong itinago. Jacob, Terence, pumunta ako rito para time na humingi ng tawad sa inyo. Nakita ni Terence ang pagkislap ng puot sa mga mata ni Harry at naniwala siya na hindi siya nagpunta dito ng taos puso ngunit may masamang intensyon. Naalala ni Jacob ang mga salita ni Terence at hindi tumugon. Lumingon siya kay Joraline, Joraline, okay ka lang? Ayos lang ako. Dumating si Harry at medyo magalang siya, wala siyang ginawang karahasan, umiling si Joraline. Sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Jacob. Natakot siya na inatake ni Harry si Joraline ng mga panliligalig para pukawin siya. Kagagaling lang niya at hindi niya kayang panindigan. Harry, di ba? Sabihin mo sa amin ang iyong intensyon. Umupo si Terence sa sopa at relaxing na tumingin sa kanyang relo, mayroon kang 10 minuto. Alas 7:40 na ngayon, makalipas ang 10 minuto ay magiging alas 7:50 at sapat na ang oras para umalis sila. Hindi nasiyahan si Harry, anong klaseng ugali iyon? Nandito ako para bigyan ka ng maraming pera pero ganito ang trato mo sa akin. Hindi makatwiran. Nang makitang hindi nagsalita sina Jacob at Joraline. Alam niyang si Terence ang pinuno dito. Kailangan niyang kausapin si Terence kung gusto niyang magtagumpay ang kanyang plano. Pakiramdam ko ay malaki ang utang na loob ko kay Joraline, kaya pumunta ako rito. Gusto kong bayaran siya para tabyusin ang aking mga pagkakamali. Sa tingin mo ba naniniwala ako dyan? Malamig na tumawa si Terence, tama na, sabihin mo sa amin ang iyong tunay na intensyon. Hindi kailangan ni Joraline ang iyong kabayaran. Natigilan si Harry sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya akalain na ang ugali ni Terence ay napakalupit at walang paraan para umalis siya ngayon. Paano siya makakaalis nang hindi nakakamit ang kanyang layunin? Sa madaling salita, kailangan niyang ibigay sa kanila ang kanyang pera ngayon. Nagulat din sina Jacob at Joraline sa malupit na ugali ni Terence. Hindi ba niya itinaboy si Harry? Hindi ba't sinabi niyang tanggapin nila ang pera? Gayunpaman, dahil si Terence ang kanilang pinuno, hindi sila nakialam at hinintay na malutas ito ni Terence. Fine. Si House Kang ay uusad at magiging isa sa mga marangal na bahay kaya ayokong may makarinig sa akin ng kahit anong chismis tungkol sa akin. Nag-isip sandali si Harry at sinabing, gusto kong manahimik si Joraline tungkol sa nangyari sa pagitan namin sa iba, lalo na sa mga pampublikong lugar tulad ng ospital, tulad ng pakikipag-usap sa mga nurse. Nakinig si Terence sa kalahating tunay na kalahating maling pahayag ni Harry at naunawaan ang kanyang tunay na intensyon sa huling bahagi ng kanyang pangungusap. Ospital, nurse. Hindi ba si Francine iyon? Malamig na tumawa si Terence sa kanyang isipan.
Gustong habulin ng lalaking ito si Francine ngunit natatakot siya sa mga immoral na ginawa niya noon, at nakita niyang magkaibigan sina Joralyn at Francine. Nagpasya siyang pumunta dito para takpan ang bibig ni Joralyn ng $500,000. Tingnan mo, nagawa mo na. Dapat mo na lang sabihin sa amin ng tapat. Para lang tatakan ang bibig niya. Sige, tatanggapin namin, winuwagayway ni Terence ang kanyang mga kamay at naiinip na sumagot. Nasaan ang pera? Hindi ako makapag-withdraw ng anumang pera ngayong madaling araw, ngunit nasa card na ito lahat. Kinuha ni Harry ang isang bank card mula sa kanyang bulsa at sinabi. Nasa card. Paano tayo kung may pera dyan? Hindi makapaniwalang tanong ni Terence. Well, you can check it at the bank, there is a bank near here, sagot ni Harry. Sige, pupunta tayo sa bangko at mag-check muna. Kung may pera, babalik tayo para pirmahan ang kasunduan. Kinuha ni Terence ang card mula sa mga kamay ni Harry. Dapat ba kitang sundan doon? Hindi nakatitiyak si Harry. Bahay ito ni Joralyn, natatakot ka ba na hindi na tayo babalik? Tumawa si Terence. Well, nag-alinlangan si Harry. Kung iisipin na nakaupo siya sa bahay ni Joralyn, hindi sila makakatakas dito. Kaya naman tumango siya, fine. Bumalik ka kaagad, hihintayin ko kayo dito. 775. Huwag kang mag-alala, paniniguro ni Terence, hindi na ako babalik sa aking salita pagkatapos kong mangako sa iyo. Mahina ang parusa ng iyong kasunduan. Maniniwala ka lang sa amin dahil dinala mo ang perang ito. Naisip ni Harry na makatwiran ang mga salita ni Terence. Ang kasunduan ay bahagi lamang ng katumpakan, at hindi niya talaga mapigilan si Joralyn. Bagamat nanatiling tahimik si Joralyn, maaaring magkomento sina Terence at Jacob tungkol dito. May kanya-kanya silang mga bibig at hindi niya posibleng papirmahin ang lahat sa isang kasunduan para ilihim ito. Gamaan ang pakiramdam ni Kang Hale sa pag-iisip na ito, maniniwala ako sa iyo. Bumalik ka kaagad. May TV ka ba dito? Panoorin ko ito sandali. Oo. Malapit na ang araw sa labas. Joralyn, hilahin mo ang mga kurtina at buksan ang TV para kay Harry. Sabi ni Terence. Bagamat nagtataka si Joralyn kung bakit napakahusay ng pakikitungo ni Terence kay Harry, sinundan niya ang alinmang paraan. Ang telebisyon ni Joralyn ay isa sa mga pinakaluma at pinakamakapal na modelo sa 21 pulgada. Wala nang bumili, pero magagamit pa rin. Natuwa si Harry. Umupo siya sa sopa at nagsimulang masayang panoorin ang channel ng mga bata. Ibinaba ni Terence sina Jacob at Joralyn at eksaktong 7:55 AM. Ang mga operator ng mga bulldozer at trenching machine ay handa na lahat para give-in ng gusaling ito. Sa wakas ay naunawaan ni Jacob ang gustong gawin ni Terence. Gusto niyang panatilihin si Harry sa bahay ni Joralyn at hintayin ang mga bulldozer na gawin ang kanilang trabaho. Damn, hindi ba masyadong malupit? Bakit hindi natin siya matalo hanggang sa mamatay siya? Sinulyapan ni Jacob ang gusali na may awa sa kanyang mga mata habang sinusundan sina Terence at Joralyn sa parking spot. Ay nako! Nipatikip ng bibig si Joralyn sa gulat at hindi makapaniwalang pinagmamasdan ang pagbagsak ng kanyang gusali. Maghanap ng bangko at i-withdraw ang lahat ng pera, walang pakialam si Terence kay Harry dahil naisip niya na ang isang tulad ni Harry ay dapat mamatay. Hindi siya ang pumatay kay Harry, maaaring maghiganti si House Kang kay Irving. Pero, Harry. Hindi pa naninira ng sino man si Joralyn noon at mahirap para sa kanya na tanggapin na si Harry ay ililibing ng buhay sa kanyang mga mata, at ang aking bahay. Kailangan kong pumunta at sabihin sa aking mga magulang. Mayroon ka ng $500,000. Bakit ka nag-aalala sa bahay mo? Hindi pinansin ni Jacob ang insidente, mas mabuting patay na ang taong iyon kaysa buhay pagkatapos mong masaktan ng sobra. Napabuntong hininga si Joralyn. Dahil iginiit ni Jacob, tumango lang siya. Nanatili siyang tahimik dahil ayaw niyang hindi maintindihan ni Jacob na may nararamdaman pa rin siya para kay Harry.
Inihatid ni Terence sina Joralyn at Jacob sa malapit na bangko at matagumpay na na-withdraw ang lahat ng pera mula sa card. Naisave ito sa isang financial saving account na walang rehistradong pangalan. Hindi maintindihan ni Terence kung bakit sigurado si Harry sa pagbibigay ng kanyang pera sa ganitong paraan. Ginamit nila ang pangalan ni Joralyn at nagbukas ng bagong account at ang $500,000 na ito ay opisyal na nahulog sa bulsa ni Joralyn. Pagkatapos nito, nagmaneho si Terence pabalik sa Shantytown. Sa Shantytown, sumabog ang lahat ng residente ng Red Brick Building. Hindi nila akalain na pipilitin ni Goldie na ibagsak ang isa pang gusali pagkatapos ng nangyari sa pamilya ni Josephine. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang patag na bahay na may isang palapag, kundi isang buong gusali. Isang grupo ng matipunong lalaki na nakasuot ng itim na damit at itim na salaming pang-araw, nakadamit na parang mafia ang nakatayo sa tabi ni Goldie, Gerald, at Fabian. Bagamat hindi nasisiyahan ang mga residente, hindi sila nang ahas na kumilos. Noong una ay inakala ng mga magulang ni Joralyn na apartment ang kanilang bahay at mas malaki ang kabayaran kaysa sa iba. Sa oras na iyon, hihilingin nila kay Marthe na hilingin kay Terence na tumulong at marahil ay makakahanap sila ng murang discount house sa isang hindi maginhawang lokasyon. Ang lahat ng iba pang residente ng apartment ay may parehong naisip, hindi ba sila dapat tumanggap ng karagdagang kabayaran dahil ito ay isang apartment? Ngunit ngayon, lahat ng kanilang mga pangarap ay nasira. Nawalan sila ng tirahan at wala ng pakinabang na makipag-ayos sa kanila. Dapat nilang kunin ang ibinigay sa kanila. Kahit ayaw nila, ano kaya ang magagawa nila? Siyempre, kailangan nilang kunin ito sa oras na ito. Nang makita nilang giniba ang kanilang gusali, ang unang pumasok sa isip ng mga magulang ni Joralyn ay nasa loob pa rin si Joralyn. Sinundan nila ang ibang mga residente at kumari pa ng takbo patungo sa kanilang bahay. Ang lahat ng iba pang mga residente ay ganoon din ang iniisip at tumakbo patungo sa kanilang mga bahay. Nandoon ang lahat ng kanilang mga muebles at electronics at kailangan nilang isave ang anumang natira. Gayunpaman, ang grupo ng mga maskuladong lalaki ay hamarang sa kanilang daan pabalik. Noong huling pagkakataon ay may muntik nang mamatay at hindi na pinayagan ni Goldie na bumalik muli ang mga taong ito, kaya kumuha siya ng ilan sa mga tauhan ni Fabian para harangin ang mga residente. Papasukin mo ako. Nasa loob pa rin ang anak ko. Lumipat ka. Hindi pinansin ng ina ni Joralyn ang mga lalaki at itinulak sila palayo na parang baliw, na sumisiksik sa pader ng mga lalaki. Nataranta ang lalaking tinulak at kinaladkad sa buhok ang ina ni Joralyn, itinulak ito pabalik. Paano kaya ipagtanggol ng nanay ni Joralyn ang gayong matipunong lalaki? Napasigaw siya sa sakit ng mahatak ang malaking buhok at sinampal siya ng lalaki sa mukha, manatili ka dyan kung ayaw mong mamatay. Nanay! Kakababa lang ni Joralyn ng sasakyan ay nakita niyang binubugbog ng isang lalaki ang kanyang ina. Halos mapaiyak siya habang kumari pa ng takbo patungo sa kanya sa kabila ng kanyang mga sugat. Nag-aalala si Jacob kay Joralyn, at galit na galit siya na nasaktan ang kanyang magiging biyenan. Sumugod siya na handang makipaglaban sa lalaki. Natural, hindi hahayaan ni Terence na masaktan si Jacob dahil halatang mas mahina siya kaysa sa mga lalaking iyon. Nilock ni Terence ang kanyang sasakyan at tumakbo din patungo sa mga lalaki. Bago pa makakilos si Jacob, sinipan ni Terence ang baywang ng lalaking tumulak sa ina ni Joralyn. Lumipad siya at bumagsak sa lupa ng malakas. Inilibot niya ang kanyang mga mata at nawala ng malay. Alam ni Jacob na may kakayahan si Terence ngunit nabigla pa rin siya sa lakas ni Terence. Bagamat nabigla siya, hindi niya nakalimutang bigyan ng babala, "Boss, ingat ka." Hindi inaasahan ng ibang mga lalaki na gagawa ng ganoong kalupit na hakbang si Terence pagdating niya. Agad nilang binitawan ang kanilang ginagawa at pinalibutan si Terence. Si Goldie ay nanunood mula sa malayo at nakita si Terence. Nagulat siya nang tumakbo si Terence at nataman ang kanyang mga tauhan. Kinilabutan siya nang makita ang babaeng nagngangalang Joralyn sa tabi ni Terence na tinawag ang biktima na, ina. 776. Gaano kaya kamalas ang bastos na ito?
Sa lahat ng inatake niya, pinili niya ang ina ng nakababatang kapatid ni Terence. Bakit hindi maagrabyado si Terence? Ang kasunduan kay Terence, na ginawa noong nakaraang gabi, ay umusok tulad ng bomba ng kotse. Ang kanyang relasyon kay Terence, sa sandaling muli, ay lumipat sa pag-alit na mga termino. Kaya sa loob ng dahilan kung bakit si Terence ay nakialam sa kanyang proseso ng demolisyon. Gayunpaman, ang mga tagasunod ni Fabian, ang mga lalaking macho, ay naglakas loob na palibutan si Terence sa isang matalo. Agad, natakot si Cody. Mga ina! Kayong mga bobo ayaw mabuhay. Si Terence ay isang napakalaking puwersa na tinalo pa si Xuanji sa bed rest mode. Ngayon, bakit ang mga pipong ito ay gustong pukawin si Terence? Naghahanap ba sila ng mamatay? Ang lahat ng makhong lalaki ay binugbog sa lupa. Nahinto ang proseso ng demolisyon sa Shantytown. Tumigil ka! Sigaw ni Cody habang mabilis na tumakbo. Si Cody ay palaging isang hakbang sa likod. Ang isa sa mga nakatayong makhong lalaki ay kaibigan ng unang macho na biktima na pinalayas at gusto niyang mag-higanti. Pagkatapos gumawa ng unang hakbang laban kay Terence, ang kanyang resulta ay pareho sa kanyang kaibigan. Nakahiga siya mismo sa ibabaw ng kaibigan habang ang mga mata ay umiikot sa likod ng kanilang ulo. Si Cody ay puno ng pawis sa noo nang matapos siya. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Terence, bakit ka nandito? Akala ko nagkasundo tayo na hindi ka makikialam sa demolisyon ng Shantytown. Hindi ako nakikialam, inatake ang nanay ng nobya ng kaibigan ko. How can I just stand by idly? Hindi masyadong nagpaliwanag ng detalyado si Terence, ngunit sinabi ng kanyang tono na hindi niya pinapahalagahan si Cody. Ay oo, nasaan ang pera ng kotse ko? Pinasabog mo ang kotse ko, kaya kailan ko aasahan ang aking kabayaran? Ang mga natitirang makhong lalaki ay nagulat sa ilang kadahilanan. Namangha sila sa kakayahan ni Terence sa pakikipaglaban. Hindi man lang nila makita ang nangyari, at nakahiga sa lupa ang dalawang lalaki na walang malay. Pangalawa, paano magagamit ni Terence ang ganoong bastos na tono kapag nakikipag-usap kay Cody? Hindi ba siya natatakot kay Cody? Talagang hindi ko makakalimutan ang pera mo, sinisi ni Cody ang sarili niyang malas. Ang mga makhong lalaking ito ay maaaring umatake kahit sino, ngunit kailangan nilang atakihin ang isang taong mahalaga kay Terence. Ang kanilang relasyon ay maaaring nakakalito, ngunit ang lahat ay nagmumula sa pagiging kamag-anak ni Terence. Nagsalita si Cody, babayaran ko ang mga medikal na bayarin. Oh, paano ang demolition fee? Patuloy na tanong ni Terence. Yung demolition fee, babayaran ko ayon sa rules. Pinisil ni Cody ang mga salita sa pamamagitan ng kanyang nagngangalit na mga ngipin. Ang lahat ng ito ay alinsunod sa kanilang naunang kasunduan. Hanggat hindi nakikialam si Terence, magbabayad siya ng bayad. Kung ang mga isyu kay Terence ay malulutas sa pamamagitan ng pera, gagawin niya iyon. Kung hindi, darating si Terence at mag-uudyok ng drama. Kinailangan ni Cody na sugpuin ang kanyang sariling panloob na saloobin kapag nahaharap sa mga malupit na tulad ni Terence. Sinugal niya ang buhay ni Terence at nalaman niyang hindi kayang bugbugin o patayin si Terence. At saka, kailangan pa niyang bayaran ang giniba na skyscraper. Sa kasalukuyan, si Terence ay hindi isang puwersa na dapat isaalang-alang. Kaya lang niyang pakalmayan ang tila ultimate being. Ayos lang. Nandito ako para bantayan ka, tumango si Terence. Ang kanyang pagbisita ay maaaring walang kabuluhan sa kanya, ngunit para sa mga barong baryo, ang kahulugan nito ay ang mundo. Ang pagbabayad ng kompensasyon ayon sa batas at regulasyon, ay hindi papayag na bumili sila ng bagong gawang bahay, ngunit kung sila ay humiram ng mga pautang upang madagdagan ay posible. Hindi bababa sa psikolohikal na ito ay mas kasiya siya. Nang makita ng mga magulang ni Joralyn na hindi nasaktan si Joralyn, nakapagpahinga na sila. Nakalimutan ng nanay ni Joralyn ang sakit, pansamantala. Sa sobrang pag-aalala niya sa anak ay niyakap niya ito ng mahigpit. Anak, I'm so happy you are okay.
Binigyan mo ng takot ang nanay mo. Iniligtas ako ni Kangbo at Terence. Bumantong hininga si Joralyn at nagpatuloy. Ngunit, maaaring namatay si Harry dahil doon. Harry! Paano siya mamamatay niyan? Ginugulo mo ba kami? Kung totoo iyon, dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa pagtanggal sa isang mapaminsalang nilalang na katulad niya. Matapang na tumawa ang ina ni Joralyn. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang ina, alam ni Joralyn na kinasusuklaman ng kanyang ina si Harry. Isa sa narinig niya na baka namatay na siya, nagdiriwang na siya. Kahit na kinasusuklaman ni Joralyn si Harry, nasaksihan niya ang pagkamatay nito at natakot siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataong pigilan ito. Si Joralyn ay isang mabait at magiliw na tao. Kahit na masama si Harry, malaki pa rin ang puso niya. Hindi niya naisip na patayin siya. Long story short. Mabilis na ipinaliwanag ni Joralyn ang side of the story sa ina. Kasama kung paano nag-alok si Harry ng 500,000 para manatiling tahimik. Talaga. Binayaran kanya talaga ng 500,000. Parang hindi naman siya bad to the core. Hindi makapaniwalang sabi ng ina ni Joralyn. Hindi niya akalain na babayaran ni Harry ang kanyang anak na babae ng 500,000, kaya parang may natitira pang kailan isang loob sa kanya. Nainggit ang ina ni Joralyn sa pamilya Tang. Sinabi niya na ang nasugatan na binti ni Josiah ay nabayaran ng $3 milyong. Gayunpaman, walang nakuha ang kanyang Joralyn kapalit ng kanyang mga pinsala. Hindi niya inaasahan na masasagot ang kanyang mga pangarap. Ang buhay ay isang mahiwagang bagay. Ang mga bagay ay maaaring magbago ng kusang loob. I don't know the reason why, pero sabi ni Terence ay silencing lang. Binabayaran niya ako para huwag na itong banggitin sa iba, ani Joralyn. Idinagdag din niya, nabanggit ni Terence na ito ay dahil gusto ni Harry na ligawan ang nurse na si Francine, kaya ayaw niyang kumalat ang masamang chismis. Kaya't binayaran ako ng $500,000. Oh, kaya ba? Hindi mo talaga mababago ang natural na ugali ng isang tao. Talagang kukunin natin ang pera. Kung hindi tayo kukuha ng pera sa mga ganitong klase ng tao, kanino pa tayo makakakuha ng pera? Kung gaano siya nagbibigay, mas marami tayong kukuha. Medyo nakahinga ng maluwag ang nanay ni Joralyn. Mabuti ang kalooban ng ina ni Joralyn. Mula nang dumating si Terence, napilitan si Cody na magbayad ng naaayon sa batas. Higit pa rito, nakakuha sila ng bonus na $500,000. Isang hindi inaasahang regalo. Sa lump sum, makakabili sila ng malaking apartment at may natitira pang pera para makabili ng mga electrical appliances at renovation. Nagpa siya ang ina ni Joralyn na bisitahin ang ina ni Josephine mamaya sa hapon sa pag-asang makakuha ng tulong sa paghahanap ng mga apartment. Dahil ang kanilang bahay ay na-demolish, ang kanilang pangunahing prioridad ay ang maghanap ng bagong tirahan. Ito ay hindi isang bagay na maaari nilang antalahin ng isang segundo pa. Samantala, kinailangan ni Cody na baguhin ang kanyang tono at patakaran. Sinimulan niyang bayaran ang mga residente ng shantytown ng naaangkop na bayad. Ang lahat ng hinihingi ng mga residente ng shantytown ay ang nararapat na bayad. Hanggat ito ay sumusunod sa batas, sila ay nasiyahan. Hindi nila pinangarap na babayaran sila ni Cody ng mas maraming pera, at hindi sila nang ahas na kalabanan si Cody kahit na sila ay kulang sa sweldo. Ang Cody sa lungsod ng Starfield ay katumbas ng numero 1 sa Underworld. Si Harry ay nakaupo pa rin sa loob ng bahay ni Joralyn, nanunood ng kanyang TV. Nananaginip pa rin siya tungkol sa matagumpay niyang negosasyon. Ngayon ay maaari na siyang magpahinga at ligawan si Francine ng maayos. Ang susunod na dahilan para bisitahin siya ay isang panlabas na pinsala. Ito ay hindi maaaring maging isang bahagyang pinsala tulad ng nakaraang oras. Kung hindi, maaaring maglabas si Francine ng band-aid para i-self-patch niya. 777. Habang siya ay nagtataka pa, nagsimulang dumagundong ang lupa. Maaaring ito ay isang lindol. Sa sumunod na segundo, nanginig ang lupa. Naramdaman ni Harry na ang gusali ay tinamaan ng bulalakaw.
Siya ay pasuray-suray na tumayo at hindi maitago ang sarili sa isang lugar. Umindayog siya ng konti. Tumakbo si Harry patungo sa bintana ng hindi malay upang makita ang ilang trenching machine at bulldozer na nakapalibot sa gusali. Hoy! May tao pa sa loob. Nagpanik si Harry habang sumisigaw. Gayunpaman, ang mga makina ng trenching machine at bulldozer ay nagsimula na. Masyadong malakas ang ingay para marinig nila ang boses ni Harry. Natakpan ang boses niya sa ingay. Walang nakarinig sa kanya. Stop! May tao pa sa loob. Hoy hey hey. Halos mabasa ni Harry ang kanyang pantalon nang siya ay tumatawag. Nandito ako. Hindi pinansin. Siya ay lubos na hindi pinansin. Sa katunayan, walang nakakarinig sa kanya. F***CQ guys. Nasa loob pa ako ng building. Natarante si Harry habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas para sumigaw ng tulong. Gayunpaman, walang tumugon sa kanya. Nang makitang wala na siyang ibang pagpipilian, kailangan niyang mag-isip ng isa ngayon. Kamatayan lang ang naghihintay kung tumalon siya mula sa ikatlong palapag. Kahit na siya ay mapalad at nakaligtas sa pagtalon, siya ay magiging may kapansanan sa buong buhay niya. Hindi kailanman isa sa panganib ni Harry ang paggawa ng isang bagay na katangahan. Pero hindi naman siguro siya makakarating sa ground floor sa pamamagitan ng pagtakbo ngayon, di ba? Na-flatten na ng mga bulldozer ang pasukan. Wala siyang maisip na maganda kahit na sirain ang utak niya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalungkot ang kanyang sarili. Ano itong timing? Kinailangan nilang gibain ang gusaling ito sa pamamagitan ng puwersa nang bumisita siya kay Joraline. Hindi niya naranasan ang mga ganitong bagay at hindi niya akalain na mangyayari sa kanya ang kalokohang ito. Nang walang anumang mas mahusay na mga pagpipilian, maaari lamang siyang gumapang sa ilalim ng kama. Narinig niya na ang pinakaligtas na lugar kapag may lindol ay nasa ilalim ng kama. Sa isang iglap, ang tatlong palapag na pulang gusali ay giniba sa isang kaparangan. Si Samson at Sherwin ay napuno ng takot at tinawag si Harry nang maghintay sila at wala silang nakitang tugon mula sa kanya. Walang nakapulot ng telepono kahit 10 beses nang tumunog ang telepono. Si Sherwin ay nabalisa at nagpatuloy sa pag-spam sa mga tawag hanggang sa ito ay masagot. Si Harry ay inilibing sa ilalim ng kaparangan at nakaligtas sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng murang kama. Buti na lang at nasa itaas na palapag ang bahay ni Joraline. Kung hindi, hindi kakayanin ng kama ang pressure at dinurog siya ng tuluyan. Nang gumuho ang gusali, nakaramdam si Harry ng labis na pagkahilo at nawala ng malay nang may kung anong nagpatalsik sa kanya. Nagising siya sa ringtone ng phone niya, subconsciously hinanap ni Harry ang phone at kasabay nun ay nakaramdam siya ng kirot mula sa mga binti niya, parang bali ang magkabilang paa niya. Gayunpaman, itinuring pa rin ni Harry ang kanyang sarili na maswerte. Nakaligtas siya. Hello. Sherwin, halika at iligtas mo ako. May gumuho sa bahay ni Joraline nang nasa loob ako. Sa tingin ko ay nakabaon ako sa ilalim ng kaparangan at bali rin ang aking mga paa. Damn, it's a living hell of pain. Nagluksa si Harry. Ah! Master Ming, hintayin mo kami, pupunta kami ngayon para iligtas ka. Nagulat si Sherwin nang marinig niya ito. Bakit hindi tumakbo palabas ng bahay si Harry noong malapit ng gibain ang gusali? Sina Sherwin at Samson ay sabay na nakipag-ugnayan sa pulisya at ambulansya at tumakbo patungo sa tanggapan ng relokasyon. Natagpuan nila roon si Coldy na tinatalakay ang kabayaran sa mga lilipat na kabahayan. Ang amo natin ay inililibing ng buhay sa ilalim ng gusaling giniba ninyo. Sino ang namamahala dito? Masiglang sigaw ni Samson nang makapasok siya. Inakala ni Coldy na ang mga karaniwang tao ay hindi nasisiyahan sa kabayaran ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya si Samson. Hindi napigilan ni Coldy ang pagkunot ng kanyang kilay. Alam niya kung sino si Samson. Siya ang tagasunod ni Harry mula sa Housekang. Sa pagbubukas ng seremonya ng kumpanya ng real estate ni Irving, dinala ni Harry sina Samson at Sherwin para dumalo dito. Samson, anong pinagsasabi mo? Si Coldy ay hindi natakot sa kanya.
Kahit na ang pangalan ni Miracle Doctor Kang ay malaki ngunit ang taong nasa likod niya ay mula sa House Hale na mas malakas kaysa sa House Kang. Coldy kuya. Alam ni Samson na ang relocation project na ito ay nasa ilalim ni Irving ngunit hindi niya inasahan na si Coldy ang namamahala rito. Coldy bro, nasa loob pa ng 3 palapag na pulang gusali ang amo kong si Harry. Bakit niyo ito giniba noong nasa loob pa siya? May umugang natunog sa ulo ni Coldy nasa loob ng gusali si Harry. Bakit siya pumunta doon? Bagamat hindi natatakot si House Hale kay House Kang, kailangan pa rin nilang bigyan ng magandang paliwanag si House Kang para sa paglibing ng buhay kay Harry, hindi ba? Sino lang si Harry? Hindi siya ordinaryong tao. Si House Kang ay talagang medyo maimpluwensyang. Maging si House Hale ay kailangang bumili ng isang batch ng Golden Creation mula sa House Kang taon-taon. Ano? Nasa loob si Harry. Si Coldy ay natakot. Yeah. We've contact the police and as well as the ambulance. Please ask your men to stop whatever they are doing right now, buhay pa ang amo natin. Mga binti lang ang bali. Sinabi ni Samson. Nakahinga ng maluwag si Coldy nang malaman niyang hindi pa patay si Harry. Hanggat nabubuhay pa si Harry, madaling maresolba ang mga bagay-bagay. Naniniwala siya na walang mairereklamo ang House Kang kapag binayaran nila sila ng malaking halaga bilang kabayaran. Gerald, Fabian, hawakan mo ang mga gamit dito, ako na mismo ang titingin. Pakiramdam ni Coldy, hindi nag-iisa ang mga kasawiang palad dahil katatapos lang niyang ayusin si Terence, narito ang isa pang problema. Matapos magmaayos ang lahat, umalis si Coldy sa opisina kasama sina Sherwin at Samson patungo sa 3 palapag na pulang gusali. Sa kabutihang palad, inutusan sila ng Coldy na gibain ang pulang gusali lamang, kaya pagkatapos ng trenching machine at mga bulldozer ay tapos na sa kanilang trabaho, hindi na sila sumulong sa susunod na hakbang. Kung hindi, talagang sinipa ni Harry ang balde. Ang pulis at rescue team ay mahusay, sa lalong madaling panahon, si Harry ay nailigtas ng mga bumbero. Puno ng dugo ang mukha nito, sa paunang inspection, nalaman nilang basag ang ulo nito at bali ang 2 paa. Maliban dyan, wala nang ibang nasawi, ito na pala ang pinaka nakakaaliw na bahagi sa lahat ng kalungkutan. Nanatili si Coldy upang makipagtulungan sa pulisya sa kanilang investigasyon at habang sina Sherwin at Samson ay sumampa sa ambulansya at sinundan si Harry sa unang ospital ng Songsan. Sa sandaling ito, hindi natatakot si Coldy sa anumang bagay dahil pinirmahan niya ang lahat ng mga residenteng lumipat ng tirahan sa kasunduan kahit na imbestigahan pa ng pulisya ang insidenteng ito, wala silang magagawa tungkol dito. Para naman kay Harry, itinuring itong aksidente. Si Harry ay nakahiga sa stretcher, sa sobrang sakit habang siya ay nagdadalamati. Mula nang siya ay isilang hanggang ngayon, hindi pa siya gaanong nagdusa ng ganito ang magkabilang paa niya ay bali, ang matinding sakit ay ang unang pagkakataon niya. F***Sacker, Coldy, hindi kita bibitawan ng ganito kadali. Puno ng puot ang mga mata ni Harry nang magmura siya. Master Ming, si Coldy ay tao ni Irving, hindi natin sila maaaring masaktan. Alam ni Sherwin na si Harry ay naasar ngunit si Irving ay talagang hindi isang kalaban na kayang saktan ni House Kang. 778. Talagang tatandaan ko ang utang na ito. Maghintay hanggang sa araw na ang aking kang sambahayan ay maging superior sa kanilang sambahayan. Pagdating ng araw na iyon, babayaran ko ang lahat ng ating mga utang. Nagrant si Harry. Sinasabi lang niya ito dahil walang paraan na talagang makapaghiganti siya kay Irving. Master Harry, nararamdaman ko pa rin na ang buong sitwasyong ito ay isang blessing in disguise. Umiling si Sherwin habang nagpapaliwanag kay Harry. Oh, anong ibig sabihin yan? Sinasabi mo ba na bagay ang putol kong binti? Pinipigilan ni Harry ang kanyang galit habang tinanong niya si Sherwin. Master Harry, isipin mo na lang. Hindi mo nais na masaktan ang iyong sarili sa matinding antas, di ba? Nagtanong si Sherwin, tingnan mo. Hindi ba ang pinakamahirap na bahagi ay nagawa na para sa iyo? Si Francine ngayon ay wala ng anumang dahilan upang maghinala ng anuman mula sa aksidenteng ito.
Nakikita ko kung paano iyon gagana. Mukhang makatwiran kapag sinabi mo. Ang maasim na kalooban ni Harry ay naging masaya. Sherwin, tama ka. Ngayong bali ang aking binti, nakikita ko ito bilang isang magandang balita. Sa pagkakataong ito, maaari kong direktang hanapin si Francine. Oo, Master Harry. Mula sa sinabi ni Goldie, babayaran ka nila ng mga medikal na bayarin at higit pa. Hindi mo lang naabot ang iyong layunin na masaktan para makalapit kay Francine, kundi pati na rin nakakuha ka ng pera na kabayaran. Siguradong 2 ibon ang natamba sa isang bato. Tumango si Sherwin at nagpatuloy, kung saktan ka namin, masasaktan ka lang, ngunit hindi ka makakatanggap ng bayad. Haha! Ang swerte talaga natin. Kiki. Ngayon ang maswerteng araw ko. Napakaraming problema ang nagawa ko at nababayaran pa rin. Tumawa ng malakas si Harry. Ang ambulansya ay may sirena hanggang sa ospital. Dinala si Harry sa emergency room. Kahit na malubha ang sugat ni Harry, maganda ang kanyang kalooban. Dahil kailangan niyang magdusa, ginawa ito ng napakabilis kaya hindi na niya kailangan pang pahabain ang kanyang pagdurusa. Ngayon na ang pagkakataon niya na manatili malapit kay Francine hanggat gusto niya. Bukod sa bali ng buto, hindi nagdusa si Harry ng anumang internal na pinsala. Mabilis na natapos ang operasyon. Sa natitirang bahagi ng kanyang oras sa ospital, inilagay si Harry sa isang silid ng pasyente upang gumaling. Francine. Paano si Francine? Bakit hindi pa siya dumarating? Sabik na nakahiga si Harry sa kama, tingnan mo lang ako, nasugatan ang mukha ko at ang binti ko. Sa sobrang sugat, dapat mong tawagan si Francine. Master Harry, aalis ako kaagad. Tumango si Sherwin. Sa ganitong uri ng pinsala, hindi lang isasantabi ni Francine ang kanyang mga tungkulin, di ba? Si Sherwin ay tumakbo, na parang nasusunog, palabas ng silid ng pasyente patungo kay Francine. Gaano man niya ito naisip, dapat pa ring maging responsable si Francine sa paghawak ng mga medikal na isyo tulad nito. Nagkataon na si Francine ang nurse on duty. Nang tumakbo si Sherwin papasok, sumigaw siya ng malakas sa masayang tono, Nurse Francine, nandito ka na. Nasugatan ng young master ko, kailangan niya ang tulong mo. Wala kaming masyadong kaibigan sa ospital, kaya kung maaari, makikita mo ba siya? Akala ni Francine ay tapos na ang Harry fiasco. Kung araw-araw siyang naaabala, paano siya makakagawa ng anumang trabaho? Wala bang ibang nurse sa paligid na tutulong sa kanya? Hindi ko nakuha ang paunawa na tulungan si Harry, itinuro ni Francine ang schedule ng trabaho niya nang may pigil na init ng ulo. Gaano man nakakainis si Harry, hindi mailabas ni Francine ang kanyang init ng ulo. Iningatan ni Francine ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng ospital sa lahat ng oras. Ang kanyang mga kilos at salita ay maaaring direktang makaapekto sa imahe ng ospital. Lalo na't ang kanyang ama ay isang pangunahing shareholder ng ospital. Si Francine ay napakadisiplinado, hindi siya nakipagtsismisan sa iba. Dahil dito, hindi alam ng marami ang tunay na pagkatao ni Francine. Kahit na, ayaw magbigay ni Francine ng anumang dahilan para saruan ng iba ang kanyang ama at lolo. Hindi, at si Master Harry ay naghihingalo sa silid ng pasyente. Kung walang nurse na susuri sa kanya, hindi ko alam kung sino pa ang hahanapin. Nahanap kita dito at nagtitiwala kami sa iyo. Nagsimulang maglabas ng kalokohan si Sherwin. Walang magsusuri sa kanya. Nagulat si Francine. Totoo ba yan o peke? Maaari bang magkaroon ng gap sa coverage? Bagamat bihira ang ganitong uri ng sitwasyon, kapag nagkaroon ng pagsabog ng mga pasyente, ang mga available na nurse at doktor ay kailangang lumipat mula sa kanilang lugar ng saklaw. Ipapaliwanag nito ang kawalan ng pangangalaga sa ilang silid. Hindi maalis ni Francine ang pakiramdam na nagsisinungaling ang taong ito. Gayunpaman, ang presyo ng isang buhay ay napakabigat ng presyo para sa anumang maliit na bagay. Kahit na ito ay isang kasinungalingan, gagawin ni Francine ang kanyang mga tungkulin bilang isang nurse at buong pagmamalaki na kumakatawan sa kanyang pamilya.
Walang paraan na mag-standby siya nang walang ginagawa habang may matutulungan. Ngunit, hindi ba si Harry ay nagkasakit ng sipon? Tapos may maliit siyang sugat sa braso. Ang dalawang pinsalang ito, parang hindi nagbabanta sa buhay. Oo, maaari mo bang tingnan siya? Tingnan mo kung matutulungan mo siyang magbenda, pagkatapos ay makipag-ugnay sa doktor. Tumango si Sherwin. Hindi ba siya nanatili sa ospital ng ilang araw upang gamutin ang kanyang sipon? Ano ang binabalutan ko? Hindi yun isang bagay na pananagutan ko. Pinagtawanan ni Francine si Sherwin. Maaaring na-reinfect ang sugat niya. Ito. Napagtanto ni Sherwin na hindi niya ipinaliwanag ang nangyari. Hindi katakataka na hindi alam ni Francine kung bakit napakaapura ni Sherwin. Ganito ang nangyari, gumaling si Master Harry mula sa kanyang sipon at pinsala sa braso. Gayunpaman, sa sandaling umalis siya sa ospital kaninang umaga. So bakit kailangan niya ng benda? Lalong naguluhan si Francine. Pagkalabas niya ng ospital, pumunta siya sa barong-barong para mag-asikaso ng ilang negosyo. Noon ay nakatagpo siya ng isang real estate developer na nambubuli sa mga lokal. Nasugatan niya ng husto ang boss ko. Nagkaroon ng trauma sa ulo at bali sa binti ang amo ko. Nakakaawa siya. Kaya please Nurse Francine, pwede mo ba siyang tingnan? Sinimulan ni Sherwin ang peking paghikbi upang idagdag sa kanyang kwento. Oh! Nabigla si Francine, hindi niya alam kung ano ang sasabihin doon. Masyadong nagkataon lang na kinailangan ni Harry na bumalik sa ospital pagkatapos na umalis dito. Sinadya ba talaga itong ginawa ni Harry? Hindi maiwasan ni Francine na isipin ng masama si Harry. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Harry, napakasigla pa rin niya. Bigla siyang nagkaroon ng sipon na sinundan ng pagka-ospital. Pagkatapos, kailangan niya ng tulong sa pagkuha ng mga iniksyon. Pagkatapos, nagkaroon siya ng gash wound na kailangang gamutin. Ngayon ito ang pinakabagong insidente. Gusto man siyang makita ni Francine o hindi, kailangan pa rin niyang tingnan ito kapag tinanong. Itong Harry na ito ay sadyang masugitan para mapalapit sa kanya. Kung tama ang kanyang haka-haka, pakiramdam niya ay parang bata at tulala ang mga kilos ni Harry. Upang masira ang sarili bilang isang paraan ng panliligaw sa isang batang babae, tiyak na may mali sa taong iyon sa ulo. Dapat silang pumunta sa isang psychiatrist sa halip. Nurse Francine, ito ang ospital at nakikita ka namin bilang isang kaibigan. Pakitingnan ang kanyang kondisyon. Patuloy na hinimok ni Sherwin si Francine. Sige. Titingnan ko, kumbinsido si Francine na kung talagang walang nag-aalaga kay Harry, dapat niyang kunin ang maluwag. Hindi niya maaaring may mamatay sa kanyang kamalayan. Bagamat, hindi masamang ideya na mamatay si Harry para hindi na siya magalit muli. Gayunpaman, ang magiging epekto nito, ay magbibigay ito ng masamang pangalan sa ospital dahil kinatawan siya ng ospital. 799. Nakita ni Sherwin na pumayag si Francine at mabilis na inakay si Francine sa silid ni Harry. Nakita ni Harry na dumating si Francine, natuwa siya at nagsimulang umarte. Inaasahan niya na ito ay mag-trigger ng simpatiya ni Francine upang higit itong magmalasakit sa kanya. Patuloy ang pag-ungol ni Harry, "Aray, sobrang sakit. Nasasaktan ako. Ang mukha ko. Ang binti ko." Sa kabilang banda, inisip ni Francine na hindi niya inaasahan na magmumula iyon sa isang may sapat na gulang. Napakalaking tao, ngunit napakahina at humihikbi. Hindi ba nakabandage na yan? Bakit mo nasabi na unattended siya? Nakita ni Francine na ang binti ni Harry ay naputol at naputol para maging matatag. Ito ay ginagamot ng doktor at mga nurse. Ito ay hindi malayong katulad ng sinabi ni Sherwin. Well, I mean na wala sino mang mag-follow up sa pangangalaga. Sinusubukang umatras ni Sherwin. Ang una niyang naisip ay linlangan siya na pumunta sa kwarto ni Kang. Kapag naroon na siya, maaari na silang tumugon sa pagkakataon. Ang pinsala sa kanyang binti ay hindi isang normal na sugat, ito ay napakalubha. Ito ay nasa ilalim ng pangangalaga sa orthopedic. Wala akong magagawa para sa kanya.
May mga dalubhasang nurse at doktor para sa lugar na ito ng pangangalaga, patuloy ni Francine. Tutulungan ko siyang makipag-ugnayan sa mga orthopedic nurse. Napatulala si Harry. Ano ang ibig sabihin na malubha ang sugat? Noong una ay napakagaan ng sugat, ngayon ay masyadong malubha. Ang antas ng kahirapan ay tumalon ng diretso sa orthopedic. Sa kasamaang palad, hindi ito isang bagay na maaari niyang kontrolin. Ayaw niyang mabali ang kanyang paa. Nagalit si Harry, gusto niyang sampain ng husto ang demolition group. How dare they break his bones? Kahit na ito ay hindi sinasadya, hindi ito nakatulong sa kanya sa anumang paraan upang ligawan si Francine. Anong swerte? Kung gayon, ang binti ni Master Harry ay maaaring may orthopedic nurse na nag-aalaga para dyan, ngunit ang tinutukoy ko ay ang kanyang pinsala sa ulo. Mahalaga rin ang pinsalang iyon, kung hindi ito maasikaso ng maayos ay mag-iiwan ito ng peklat. Mabilis na inilipat ni Sherwin ang atensyon sa ulo ni Harry. Nurse Francine, nakikita mo ba kung gaano kagwapo si Master Harry? Sa napakagandang mukha, kung may galos ito, tiyak na madidiskrimina siya sa hinaharap. Hindi ko kilala ang ibang tao sa pasilidad na ito kaya hindi ko sila mapagkakatiwalaan, maaari ko lamang ilagay ang aking tiwala sa mga taong kilala ko. Nagulat si Harry sa pagiging mabilis ni Sherwin. Ang Sherwin na ito ay talagang isang mahusay na tagapayo sa militar. Nagawa niyang maglabas ng isang dahilan ng napakabilis, bago pa man siya mismo ay makapag-isip ng isa. Napakatotoo ng sinabi ni Sherwin. Ang sugat sa binti ay maaaring masyadong malubha, ngunit ang pinsala sa ulo ay isang malaking sugat lamang. Hindi ba ito ang eksaktong lugar ng kadalubhasaan ni Francine? Kaya mabilis na idinagdag ni Harry, oo, maaari lang akong magtiwala sa mga taong kilala ko. Pakiramdam ko, ang mga tagalabas, ay hindi maglalagay sa aking pangangalaga sa mas mataas na pagsasaalang-alang. Talagang ayaw kong masugitan ang aking mukha. Naku, wala akong magagawa para ipangako ko sa iyo na hindi ito mag-iiwan ng peklat, nakangusong sabi ni Francine. Hindi ako isang miracle doctor, wala akong miracle doctor Kang's Golden Creation na gamot. Ang gamot ng miracle doctor Guan ng pamilya ko ay peke. Hindi ito gumagana gaya ng inilarawan. Kung natatakot kang magkaroon ng peklat, dapat kang mag-apply ng ilang Golden Creation. Dapat marami ang iyong sambahayan. Biglang naalala ni Harry na ang pinakamabente ng kanyang sambahayan, ang Miracle Dr. Kang's Golden Creation ay ang pinakamalaking kaaway ng panlabas na sugat. Kaya naman naging sarcastic si Francine nang banggitin niya ang sinabi nito tungkol sa gamot ng kanyang pamilya, noong nasa bookstore sila. Si Harry ay labis na nagsisisi sa kanyang sinabi. Maling gamot siguro ang naki niya sa bookstore. Paano niya nakalimutan ang tungkol sa relasyon ni na Francine at Miracle Dr. Guan? Binigyan niya si Francine ng masamang unang impresyon. Ang pangunahing punto ay na pagkatapos niyang sabihin ito, walang paraan upang ituwid ang kanyang pagkakamali. Talagang hindi niya masasabi na mas magaling si Miracle Dr. Guan kaysa Miracle Dr. Kang. Hindi ba't natatapakan niya ng sarili niyang puri at pamilya ng sambahayan? Guan or Larkins? Okay, kung wala nang iba. Aalis na ako. May nakatakdang limitasyon ang ospital natin. Hindi natin makukuha sa ospital ang Miracle Dr. Kang's Golden Creation. Mas mainam kung ikaw mismo ang magsusupli nito. Nagsalita si Francine at lumabas ng silid ng pasyente. Nakumpirma niya na walang ibang gagawin si Harry. Sinadya niyang pinaalis si Sherwin para gawin ang kanyang utos. Kalokohan lang ni Sherwin nang sabihin niyang walang nurse na nangangasiwa.
Nawala ng gana si Harry habang nakahiga sa kama ng pasyente. Bakit niya ito ginagawa sa sarili niya? Akala niya kapag tapos na siya sa isyu ni Joralyn, madali lang niyang ligawan si Francine. Sa hitsura nito, parang may napakasamang impression sa kanya si Francine. God damn, gaano ba ako kamalas? Malakas na nagmura si Harry. Master Harry, pakiramdam ko ay nagbabantay si Francine. Kumunat ang noo ni Sherwan. Kailangan niyang maingat na piliin ang susunod niyang mga salita. Nang hinanap ko siya, sarkastikong tinanong niya kung nahawaan ba ang kamay mo. Parang hindi siya naniniwala sa akin kapag kinakausap ko siya. Halos araw-araw kang pumupunta sa ospital, napakadalas lang. Oo, tama iyan. Tumango si Harry. Sa mas malalim na pag-iisip, totoo na madalas siyang nagkasakit at napakaaga. Mahirap para sa sino man na hindi maghinala ng foul play. Hindi akalain na ang isang normal na tao ay madalas na masaktan ng ganito. Hindi rin maipaliwanag ni Harry ang kanyang sarili dahil ang unang 2 beses na nagkita sila ay mga pinsalang idinulot niya sa kanyang sarili. Ang pinakabagong pinsala gayunpaman ay talagang isang aksidente. Ang batang umiyak na lobo ay magtuturo sa kanila ng masakit na aral na ito. Ngayon, hinding-hindi siya maniniwala ni Francine. Hindi kayang pekay ni Harry ang kanyang sakit, hindi sa harap ng matalas na mata ni Francine. Wala siyang leverage sa kanya. Master Harry, kung hindi gagana ang discarding ito, bakit hindi natin ito palitan? Mungkahi ni Sherwan. Palitan mo ito paano? Paano natin mababago ang ating diskarte? Nagsisimula ng mairita si Harry. Kaya sa halip na ako ang masugitan, dadalhin mo ba ang sakit para sa akin? Well, bakit hindi natin baguhin ang pagtingin natin dito? Sa ngayon, hindi maniniwala sa iyo si Francine kahit na nasugatan ka. Mapait na ngumiti si Sherwan. Napabuntong hininga si Harry. Ito ay tulad ng itinuro ni Sherwan. Kahit na dumanas pa siya ng mas maraming pinsala, hindi maniniwala si Francine sa kanya. Naghinala na siya, kung magpapatuloy sila sa landas na ito, magbabalik lamang ito. Kailangan talaga nilang magbago ng taktika. Ang problema ay, paano nila dapat baguhin ang kanilang mga taktika? Palaging may tiwala si Harry sa paraan ng panliligaw niya sa mga babae. Ang kanyang karaniwang paraan ay binubuo ng pagpapadala ng mga bouquet, matatamis na salita, pekeng pagpupulong, at pagkatapos ay akayin ng babae na mamili sa kanyang card. Ganun lang kadali para sa kanya. Ang pamamaraang ito ay tila hindi naaangkop kay Francine. Naipadala na ang bouquet ng mga bulaklak, ngunit walang epekto. Ang mga matatamis na usapan ay tila hindi rin siya nasisiyahan. Kung tungkol sa pekeng bahagi, hindi siya kumukuha ng pain. Ang kalagayan ng pamilya ni Francine ay hindi naman kakilakilabot para hindi siya matukso sa maliliit na bagay. Dapat ba tayong maghanap online para sa mga pahiwatig? Dapat nating makita kung mayroong anumang magagandang tip. Narinig na ni Harry ang tungkol sa mga eksperto sa pag-ibig na ito na tinatalakay sa mga forum tungkol sa kanilang mga karanasan, ngunit bihira siyang bumisita sa mga site na ito. Ni hindi niya alam kung may makikita siyang kapaki-pakinabang. Subukan natin yan, titingin din ako sa paligid. Tumango si Sherwan, titingnan ko kung may magandang tip, ngunit pakiramdam ko ikaw, Master Harry, ay kulang sa mga karaniwang paksa kay Francine. Kahit na magkasama kayong dalawa, wala kayong magandang pag-usapan. Tama, pero nurse siya. Hindi mo iniisip na dapat akong mag-sign up bilang isang nurse. Kumunat ang noo ni Harry. 800. Talagang hindi mo kailangang maging isang nurse, Brother Harry. Maaari nating tanungin ang kanyang mga libangan at interes. Nagpatuloy si Sherwan, ang pagiging nurse ay kanyang trabaho, ngunit hindi ako naniniwala na wala siyang ibang mga interes. Tama iyan. Sherwan, napakatuso mo. Isang pangungusap mula sa iyo ang makakapagpaalis ng malabo kong isipan. Nagulat si Harry. Hindi ba masyadong uso ang Weibo ngayon? Nakikita mo ba kung may Weibo si Francine at makita kung ano ang mga interes niya doon? Kaya natin iyan, ipabaya mo sa akin ang gawaing ito.
Biglang naalala ni Sherwin ang sakam na nurse kanina. Malamang nasuhulan siya nito para sa ilang kapaki-pakinabang na impormasyon mamaya. Starfield City, sa loob ng courtyard ng House York. Si Kevin ay kasalukuyang nakahiga sa isang pasyenteng kama, lahat ay nakabenda. Samantala, isang medyo may edad na magandang babae ang nakaupo sa tabi ng kama, pinunasan ng mga luhang umaagos sa gilid ng kanyang mga mata. Nakasimangot ang isa pang lalaki habang pabalik-balik sa iisang kwarto. Ang iyong anak ay nabugbog sa ganitong hugis, hindi mo ba siya ipaghihiganti? Ano ang ginagawa mo dito na nakatayo sa paligid? Tanong ng magandang ginang sa lalaking paikot-ikot. Baka sa boses niya ang kalungkutan na may mga senyales na anumang oras ay mapapahamak siya sa hindi mapigil ang pag-iyak. Sinabi niya, ang pangalan ng House York ay pawang palabas, walang laman ito. Binibuli ka at hindi ka nagagalit. Biden, pinapahalagahan mo ba ang iyong anak? Tumigil ka sa pagsigaw. Biden sinenyasan ang kanyang kamay para tumahimik, sa tingin mo ba ay hindi ako nababalisa? Ni hindi namin alam kung sino ang nasaktan kay Kevin. Sa sandaling bumalik siya, nakoma siya. Nasa kritikal na kondisyon ang kanyang ibabang bahagi ng katawan, ngayon ay halos may kapansanan na siya. Mas nababalisa ako kaysa sa iyo. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari. Pangalawa, wala nang magagawa maliban sa aking elder. Napagalitan lang ang magandang ginang ni Biden. Nanatili siyang tahimik habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Si House York ay naging malupit sa loob ng maraming taon, sila ay isang puwersang hindi napigilan kaya hindi sila nakaranas ng ganitong dagok. Ang mga miserableng pangyayaring ito ay napakabihirang pangyayari para sa kanilang sambahayan. Lahat ng pamilya sa secular na mundo ay nagbigay galang kay House York. Nakapangangilabot para sa sino man na hampasin ang isang miyembro ng House York. Iyon ay hanggang ngayon, hindi lamang nila sinaktan si Kevin, permanenteng pinutol din nila ang kanyang meridian upang hindi na siya makapagsanay ng espiritual na sining. Siya ay may kapansanan. Kahit na muli niyang magamit ang kanyang mga naputol na bahagi, imposibleng mabawi niya ang nawalang lupa. Wala nang pag-asa na maging prominent pa siya. Bilang ikalawang henerasyon ng House York, ang anak ng pangalawang elder, si Kevin ay inaasahang papalit sa tungkulin ng pamumuno mula sa kanyang ama. Malaki ang inaasahan nila sa kanya. Kaya palaisipan pa rin kung bakit siya nabugbog ng husto. Sa pagkakataong iyon, nagmamadaling pumasok sa silid ang isang medyo may edad na lalaki. May isang binata na nakabuntot sa kanya. Siya ay may katulad na istruktura ng mukha na kahawig ni Kevin. May kaiabangan ng binatang ito sa kanya na ang tingin niya sa lahat ay nasa ibaba niya. Ito ang parehong nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagpakita sa auction. Siya ang kasalukuyang pinuno ng House York, Baltimore, York. Nasa peak late stage na siya ng Mystic class. Muntik na siyang mag-breakthrough sa Earth class. Tungkol naman sa binata na sumunod sa kanya, iyon ay ang kanyang anak na si Sisilayon. Si Sisilayon, sa loob ng sambahayan ng York, ay pangalawa lamang kay Baltimore sa aspeto ng espiritual na sining. Si Sisilayon ay nasa unang bahagi ng klase ng Mystic. Ikalawang kapatid, sa wakas ay bumalik ka. Kailangan mong ipaghiganti ang aking Kevin. Sigaw ng naluluhang mata na dilag. Ang aking Kevin ay binugbog ng husto kaya ang kanyang mga meridian ay naputol. Wala na siyang silbi ngayon. Hindi na siya makakapag-train muli sa sining. Kailangan mong hanapin ang taong responsable at bigyan sila ng parehong paghihirap. Nagulat si Baltimore sa tindi ng mga pinsala ni Kevin. Ang tanging palatandaan na mayroon sila ay mula noong nakaraang gabi. Tinawagan ni Kevin si Baltimore dahil sa pagkabalisa, sinabi lang niya na siya ay malubhang nasugatan, pagkatapos ay tumahimik ang telepono. Agad na nagpadala si Baltimore ng mga reinforcements sa Starfield City para hanapin si Kevin at ibalik siya sa Iron Lake City. Sa oras na natagpuan ng reinforcement si Kevin, wala na siyang malay. Ang mga manggagamot sa sambahayan ng York ay kumilos upang gamutin si Kevin, ngunit ang mga resulta ay hindi favorable. Nahawakan ng mga manggagamot ang kanyang buhay, ngunit ang naputol na meridian ay hindi nakakabit.
Wala silang magawa para ayusin ito. Nang marinig ang balita ng pagkawalang ito, sumugod siya kasama ang kanyang anak. Hindi rin namin alam kung sino ang nanakit kay Kevin. Kaya walang saysay na pag-usapan ang tungkol sa paghihiganti, napakunot ang noo ni Baltimore. Nasa late phase na ng Golden Class si Kevin, wala pa masyadong tao na kayang saktan siya. At saka, ang mga makakasakit sa kanya, ay lahat ay nakikipagkaibigan sa aming pamilya. So sino ang gumawa ng hakbang? Well, naisip ni Baltimore na kakaiba ang misteryong ito. Kung kailangan niyang magsagawa ng lohikal na pag-aalis ng mga potensyal na target, ang iilang individual na iyon ng mortal na mundo ay nakikipagkaibigan kay House York, kaya tiyak na hindi sila iyon. Tungkol naman sa mga taong mula sa mga tagong kabahayan, ipinagbawal silang makialam sa mga pangyayaring nagaganap sa mortal na mundo. Bide, huwag kang masyadong masiraan ng loob. Ang aming sambahayan ay may mga bundok ng mga kayamanan at kayamanan. Hanggat mananatiling buhay si Kevin, gagamitin ko ang lahat ng aking makakaya upang tulungan siyang magsanay. Kahit na magsanay siya sa pisikal na sining, maaari pa rin siyang umangat sa isang kilalang posisyon. Nangako si Baltimore sa kanyang kapatid na si Biden. Salamat, pangalawang kapatid. Ito lang ang opsyon niya. Napabuntong hininga si Biden. Ito ang pinakamainam na solusyon. May isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol dito. Si Kevin ay ipinadala upang imbestigahan ang mga wasak na mapa, pagkatapos ay binubog siya. Sa pagkakaalam ko, ang pinakamalakas na pisikal na master ay si Fredo, na isa ring peak late phase na Golden Class. Gayunpaman, dahil ang pisikal na sining ay mas mababa ang grado kaysa sa espiritual na sining, kung gayon dapat ay napantayan niya ang mga kasanayan ni Kevin ng pantay-pantay. Kung hindi sila nakipag-away sa Baltimore, nagpatuloy. Nararamdaman ko na ang taong may pananagutan sa pagbugbog kay Kevin, ay kailangang maging isang espiritual na manlalaban sa itaas ng peak late phase Golden Class. Ikalawang kapatid, sa tingin mo ba ay posible na ang mga taong kabilang sa nakatagong bahay ng Maharlika, si House Hale, ay nagsimula ng kumilos? Mabilis na nagpatuloy si Biden. Nabalitaan ko na si House Hale ay may anak sa labas na lalaki na tinatawag na Irving. Si Irving ay naging aktibo sa Starfield City kani-kanina lamang. Siya ay nasangkot sa isang demolisyon at pagpapaunlad ng real estate. Parang gusto ni House Hale na isawsaw ang kanilang mga paa sa negosyo ng pera sa mortal na mundo, marahil dahil sa selos kung magkano ang kinikita natin. Hindi ba sila minamadali ito sa isang tao, kaya't ang bahay ni Hale ay maaaring magpadala ng kaunti sa isang tao, kaya't ang bahay ni Hale. Para saktan si Kevin. Mahirap sabihin iyan. Pero may posibilidad. Nabalitaan ko rin na aktibo ang Firewolf Gang sa Starfield City. Sabi ni Baltimore, ang isang maliit na lungsod tulad ng Starfield ay maaaring magkaroon ng napakaraming magkakasalungat na malalaking kapangyarihan. Napakasalimuot na sitwasyon. Kung hindi natin hahawakan ang tama na ito, tayo ay maiipit sa pagitan ng magkabilang partido. Hindi ito para sa pinakamahusay na interes ng House York. Kahit na kung ito ay House Hale o Firewolf Gang, hindi sila mga kaaway na si House York ay maaaring manalo sa isang direktang labanan sa mundo. Oo, sumasang-ayon ako. Kung ito ay talagang isang tao mula sa House Hale o sa Firewolf Gang, kailangan nating ipaalam sa ating matandang kapatid para sa tulong. Huminga ng malalim si Biden. Hindi niya malilimutan ang kanyang paghihiganti, ngunit alam niya ang kanyang limitasyon. Sa pagitan ng isang nakatagong sambahayan o isang super gang, pareho silang hindi mga grupong makakalaban nila ngayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.